Sir, hindi po yan ang tanong. Meron po bang tao? Isang buhay na tao sa bangka? Maraming tao ang humihinga sa bangka. Isang bagong audio recording mula sa kaso ni Nolan Wells ang nakatala ng kaguluhan sa tubig noong araw na nawala ang 18 anyos sa Horn Island, Mississippi. Ngayon, naririnig na natin ang desperadong tawag paghingi ng saklolo. Sumagot ang United Cajun Navy kay Attorney Ben Crump sa malaking pahayag. Nagdesisyon din ang mga piskal na itago muna ang mahalagang ebidensya na maaring magpahiwatig ng direksyon ng investigasyon. Iisa-isain ko ang bawat bagong pangyayari sa kwentong ito. Maligayang pagdating sa sidebar mula sa Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Sige, nandito tayo ulit at marami nang nangyari mula nung huli naming ibalita ang kaso ni Nolan Wells. Sa tingin ko, huling update namin ay yung resulta ng independenteng autopsy na hindi rin inalis ang posibilidad ng foul play. Patuloy naghahanap ng sagot ang pamilya ni Nolan habang hinihintay pa ang state medical examination, mga toxicology report at kung ano ang kalalabasan ng mga iyon. Pero sa ngayon, ano na ang alam natin? Meron tayong bagong audio na inilabas ng Mississippi Department of Marine Resources at nagbibigay ito sa atin ng sulyap sa ilan sa mga kaguluhang nangyari sa tubig noong tragikong araw na ika-4 ng Hulyo. Isa sa mga unang audio nung araw na yon ay naglalarawan ng mga sandaling puno ng pagkataranta, habang ang bangka na posibleng sinakyan ni Nolan at konektado sa grupong ito ay nagsimulang pasukin ng tubig. Nakuha na natin ang buong tawag, iisa-isahin natin, pero pakinggan muna ito. Hoy, nasa west tip ng Horn kami. Huminto ang bill gauge pump namin. Palubog na kami, lumulubog na. Pwede ba kayong pumunta? Oo. Gaano kataas ang tubig, Gino? Umakyat na ang tubig, lumulubog na kami. Hindi ko alam, parang gumababa na kami. Yan ang sinasabi ko. Yan ang tunog ng tila pagkataranta habang pumapasok ang tubig sa bangka. Pero may isang bagay na inaalam namin. Nasaan si Nolan Wells? Nasaan si Nolan Wells noong nangyayari yon? Nasa bangka ba siya? Nakaalis na ba siya sa isla? Hindi namin alam. Isa ito sa ilang puwang sa timeline na sinusubukan pa naming punan. Naririnig lang natin ang bahagi ng mas malaking palaisipan. Nagsalita na ang mga kaibigan ni Nolan at ibabahagi namin ang kanilang sinabi sa mga panayam. Kasama rin ang United Cajun Navy sa paghahanap kay Nolan. Sila ay sumasagot kay Archie Ben Crump na kinakatawa ng pamilya ni Nolan Wells. Tinututulan nila ang mahalagang detalye at gumagawa ng nakakagulat na pahayag tungkol sa pinag-usapan nila. O sa halip kung anong hindi nila napag-usapan. Ang DA, ang District Attorney, ay nagpaplanong gumawa ng hakbang na magbabago kung kailan natin makikita ang resulta ng autopsy na isinagawa ng Estado. Maraming nangyayari. Gusto kong pag-usapan lahat ng ito. Siguraduhin ko muna na magkakaintindihan tayo dito kung hindi mo nasubaybayan ang kaso mula simula. Si Nolan Wells, 18 taong gulang, ang tinatalakay natin. Taga Ocean Spring, Mississippi siya. Estudyante siya sa kolehiyo at football player. Noong Hulyo 4, pumunta siya at ang mga kaibigan sa Horn Island, isang barrier island sa baybayin ng Mississippi. Talagang liblib ito. Walang mga komersyal na gusali o kahit anumang ganun. Pumunta sila roon para magdiwang. Sa isang punto, nawala siya at iniulat na nawawala nung gabing yon. Nagsagawa ng malawakang paghahanap. At pagkatapos, makalipas ang 2 araw, noong ika-6 ng Hulyo, natagpuan ang kanyang katawan sa isla. Pero ano nangyari sa kanya? Iyan pa rin ang tanong na hanggang ngayon, wala pa ring sinuman. Kahit sa publiko, ang mukhang sumagot na. Ayon sa resulta ng hiwalay na autopsy ng pamilya, hindi matukoy ang sanhi at paraan ng pagkamatay ni Nolan. Tandaan, nila hindi nagpitiwala ang pamilya sa mga pulis o may hinala o maaring critical na ang unang impresyon sa nangyari kay Nolan ay walang palatandaan ng foul play. Mukhang aksidenteng paggalunod ito. Parang gusto pa nila ng mas maraming sagot o pangalawang opinyon. Kaya kumuha sila ng abogado na si Ben Crump. Nagpagawa sila ng independent autopsy. At natuklasan ng pathologist na ito na may mga bahagi ng katawan ni Nolan, partikular sa leeg at lalamunan, na tinanggal ng state medical examiner habil siya ang gumawa ng unang autopsy. Wala pa tayong resulta. Kaya tinanggal ito ng state medical examiner bago pa may isagawa ang pangalawang autopsy. Kaya hindi matukoy ng ikalawang pathologist kung may pinsala o trauma sa leeg. Dahil dito, marami pa rin tanong kung ang state ME ay nagsasagawa pa ng dagdag na pagsusuri sa mga bahaging yon. Maaring matukoy ng state ME ng tiyak kung may trauma na ito ay pagkalunod. Pagkalunod na aksidente o hindi. Mahirap masabi kung aksidente ba dahil sa lagay ng tubig. Meron din pulang kulay sa likod ng ulo. Gaya ng napag-usapan natin dati, ayon sa mga nakausap kong medical expert, maaari daw itong dulot ng pagkabulok. Baka dulot ito ng blunt injury bago mamatay. Kasi sabi ni Dr. Natalie Rutherford, hindi ganoon ang pasa kapag patay na. Simulan na nating pag-usapan ang natutunan nating na yon.
Ano ang bago? Naglabas ang Mississippi Department of Resources ng recording ng distress call noong ika-4 ng Hulyo mula sa bangka malapit sa Horn Island na pinaniniwalaan naming nasakyan ni Nolan sa ilang punto nung araw na yon. Hindi natin alam kung sino ang tumawag, pero binibigyan tayo nito ng ideya sa nangyari sa tubig noon. Tulad ng paglubog ng bangka at pagpapanik ng mga bata. At muli, nasaan si Nolan? Bago ko patugtugin ang audio, may kailangan lang tandaan. Una ko itong nakita sa TMZ kay Charles Lebow. Sa madaling salita, sinabi niya na may usapan online na sa audio na ito, sa background, maaari mong marinig depende sa pananaw. Patay na ba siya? Nolan, Diyos ko, napakahirap intindihin. Iwan ko na sa'yo. Patutugtugin ko lang ito. Di ko alam kung bahagi ito ng usapan pero heto na. Mga assistant ni Chito, Vicky. Si Vicky ito, paano kita matutulungan? At lahat ba ng sakay ay nasa mabuting kalagayan naman? Oo, pinag-uusapan na lahat. Oo, lahat ay nakatul. Sige, kailangan mo ba ang US Coast Guard? Ano? Kailangan mo ba ang US Coast Guard? Hindi namin kailangan yon. Sige. May GPS coordinates ka ba mayon? Tingnan ko muna. 6-7-2. Sige, ang coordinates ko ay 30 degrees by 14.68, 4 hilaga. Tapos kanluran ng 88 degrees by 46.7 Tama. Ilan ang matatanda at bata na sakay? Hindi, wala talagang papipilian. May tao ba sa loob? Ilan ang matatanda, sir? Yun ang tanong. Mas mabuting tumalon at bunutin ang plug habang umaandar. Hello, sir. Hello? Oh, kailangan ko lang nasagutin mo. Sagutin mo lang ang mga tanong na ito para maipasa kita kay Kapitan. Ilang Sige, ano matatanda ang nangyari? nasa Ano barko? meron? Walang matatanda sa barko. Walang laman ng bangka. Hindi. Sige. Lampas sa edad na 21. Kino, hindi po yan ang tanong. May tao ba? May tao ba, isang buhay na individual, sa bangka? Oh, maraming tao ang humihinga sa bangka. Sige po, ilang tao po, sir? Mga 7. Pagkatapos, inilipat ng dispatcher ang tawag sa isang kapitan. See? Ayos, oo. Kakababa ko lang ng tawag sa lolo niya na sa tingin ko ay siya ang may-ari ng bangka. At siya? Oo, sabi niya. Literal, ibig kong sabihin, kakausap ko lang sa kanya sa telepono. Sabi niya hindi pa nila kailangan ng tulong. Pero kung may magbago, tatawag siya ulit. Kaya iniisip ko na baka naayos na kasi yun ang sabi niya, nataranta sila at may problema ang bangka. Ngayon, gaya ng sinabi ko kanina, hindi talaga natin alam kung nasaan si Nolan sa puntong ito. Pero ayon sa ulat ng WLOX, ginawa ang distress call na ito bandang 4:00 ng hapon. Ayon sa Jackson County Sheriff's Office at iba pang ulat, huling nakita si Nolan bandang 3:00 ng hapon. Ipinapaiwatig ng tawag na ito na halos 1 oras na mula nang huli siyang makita. Gusto kong talakayin ang mga nangyari matapos ang press conference. Lalo na kung napanood mo ang huling episode namin. Maaari natatandaan mong napag-usapan natin ang sandaling ito at ang mahalagang detalye mula kay Abogado Ben Crump kung paano natagpuan si Nolan. Ang United Cajun Navy ay napakabukas. Ang katotohanan sinabi nila sa atin, hindi pa namin naririnig mula sa alinman sa kanilang mga lokal na opisyal na natagpuan si Nolan na nakadapa na may suot pa rin kumpletong damit. Maalaga yon sa amin dahil uling beses namin siyang nakita sa mga video, wala siyang suot na damit pang itaas. Kailan niya ay sinuot ang pang itaas niya? May nakakita sa nangyari. May nakakaalam sa nangyari. Halos 300, 400 tao ang nandun. May nakakaalam sa nangyari. Mahalagang sandali ito kung konektado rito. Naalala mo ba yung video na lumabas ilang araw bago ang press conference? Ito yung video na nakuha at inilatala ng TMZ. Na i-record ito, Hulyo 4, 2023 nang, kaya wala pang 40 minuto bago siya huling makita. Mukhang nagpapakita ito na isang lalaki. Posibleng si Nolan na nakaasul na swim trunks at walang pangitaas. Naalala rin natin ang litrato ni Nolan Wells na kumalap noon. Suot ang trunks kasama ang mga kaibigan niya. Kaya itinataas ni Crump ang tanong kung may nakakita ba ng kahit ano sa pagitan ng mga oras na wala siyang suot na pang itaas, tulad dito kung siya nga ito. At di umano, ayon sa kanya, ay nakasuot na siya ng kumpletong damit kalaunan. Narito ang problema. Ayon sa United Cajun Navy, hindi nila sinabi kay Crump na siya ay nakasuot ng kumpletong damit at tinutulan nila ang nauna niyang pahayag. Sinagot na nila siya noong Hulyo 26 sa X. Nagsinungaling ba si Attorney Crump tungkol sa UCN? Oo. Sinabi niya na sinabi ng UCN sa amin na nakasuot ng kumpletong damit si Nolan. Hindi totoo. Hindi pa namin nakausap si Crump.
At tiyak hindi rin namin sinabi sa magulang ang ganon. Medyo nakakalito ito dahil ang pahayag tungkol sa pagsusuot ng damit ay hindi talaga galing kay Ben Crump, kundi sa presidente ng United Cajun Navy. Lumabas si Todd Terrell sa Crime Stories with Nancy Grace noong Hulyo 20 at sumagot ng oo sa tanong tungkol kay Nolan na nakakumpletong damit. Pagkatapos, itinama ni Terrell ang sarili niya. Sinabing nakasuot ng swim trunks si Nolan at hindi siya hubad. Dapat daw nilinaw niya iyon. Binanggit ng Cajun Navy sa ex-post. Nakuha ba sa maling konteksto ang sinabi ng UCN President sa panayam? Oo, ang fully clothed para sa kanya ay naka-swim trunks, hindi hubad. Hindi mahalaga ang opinyon ng iba. Mahalaga kung anong ibig sabihin ni Todd dahil siya ang nagsabi. Mahalaga dito na si Nolan ay nakasuot lang ng swim trunks ng matagpuan, isang hindi may tatanging katotohanan. Gawa-gawa lang ito para ilihis ang atensyon sa kapalpakan ng press conference. Iyan ang hindi pagkakaunawaan sa United Cajun Navy. Ngayon, pag-usapan natin ang mga pangunahing tao sa kasong ito na nagsasalita na ngayon. Ang mga umano'y kaibigan ni Nolan. Nagbigay sila ng mahahabang panayam kasama ang konserbatibong komentarista na si Brandon Tatum sa Officer Tatum Show. Ang mga sinasabi nila ay lalo pang nagpapakomplika sa sitwasyon. Halimbawa, si Trayston Shepard, isa sa pinakamalapit na kaibigan ni Nolan. Gayunpaman, may ilang komento na posibleng tinutuling ito ng pamilya ni Nolan. Pero ito ang sinabi niya kay Officer Tatum. Ikinuwento niya ang oras nang malaman niyang nahanap na ang katawan ni Nolan at sinabi niya, "Nagkarga ako ng gasolina sa bangka ng alas 6. Sinabi ring may isa pang bangkang lalarga papuntang Chandelier ng alas 7. Ibinalik ko ang bangka ko sa lift, pumunta sa McDonald's at pag-alis ko roon, nalaman ko na natagpuan na ang katawan niya." Sabi niya wala siyang kinalaman sa pagkamatay ni Nolan at mula noon ay dala-dala na niya ang guilt. Pinapahirapan ko ang sarili ko gabi-gabi. Pinapapahirapan ko ang sarili ko kapag naalala ko yon. Iniisip ko, kung hindi ako uminom at nasangkot sa gulo na hindi naman kasama si Nolan, baka ibang nangyari. Pero ako ang nasangkot. Baka may nagawa sana ako. Baka nasabi ko kay Nolan, "Pare, wag kang sumama sa babaeng yon. Sama ka na lang sa amin pa uwi." Baka iba lang ang nangyari. Oo, pinag-uusapan niya itong alitan na sinasabi niyang nangyari sa isla. Itong tila away nila ng isang hindi kilalang tao na sobrang tindi raw. Kaya pinabalik siya ng tiyuhin niya sa bangka at pinaalis. Tungkol sa komento tungkol sa babae, interesante raw kasi ito ang huling sinabi niya kay Nolan noon. "Sige pare, mahal kita. Kita tayo ulit mamaya." Masaya ako na sabi ko yon. Medyo lasing ako noon kaya ko rin nasabi yon. Naging sweet lang ako, pero payapa na ako. Nasabi ko na. Nagsalalita at na-interview rin si Warren Hudson, isa pang kaibigan. Pinag-usapan nila ang telepono, mga susi, at ang gabing nagkagulo. Sabi ni Hudson, emergency ang sitwasyon at kailangan nilang umalis agad. Kaya gusto nilang mapasakay si Nolan sa bangka. At sinabi niya, at quote, Nolan, sumakay ka na sa bangka. Sumakay ka na sa bangka." At sabi ni Nolan, "Hindi, dito na lang ako." Ngayon, pinag-uusapan kung kalagabang nanatili si Nolan sa isla para makausap ang isang babae. Simulat sa pool, sinabi ng pamilya ni Nolan na hindi niya ugali iwan ang mga kaibigan at mahalaga ito. Ayon sa People, sinabi ni Christine Wansley, nanay ni Nolan, sa The Griot ilang linggo nang nakalipas, na ang dalagang ito na kausap daw ni Nolan ay nakipag-ugnayan sa kanya. Sinabi niya sa panayam at ito ang kanyang sinabi. "Una niya akong kinontak na parang simpleng bati lang. Tipong he at bye. Kaya hindi talaga malinaw. Sinundan ba niya ang babae? Gaano sila katagal magkasama? Gaano sila katagal nag-uusap?" Isa sa pinakamalaking palaisipan kaya maraming tanong ang mga tao ay anuman ang nangyari kay Nolan. Walang nakakita ng kahit ano. Walang nakakita sa kanya na nalulunod kung ganon ga ang nangyari. Ngayon, hindi natin alam kung anong sinasabi sa mga pulis at kay Ben Crump at sa kanyang team. Pero malaking tanong yan. Dito papasok ang telepono. Kaya nag-alala ang pamilya ni Nolan sa naburang nilalaman. At tandaan, naiwan daw ang telepono sa bangka. Sinabi ng pamilya na gumamit sila ng Life 360 app para mahanap ang telepono ni Nolan at nakuha nila ito mula sa mga kaibigan niya. Sinabi rin nilang nakakapagtaka kung iiwan niya ang telepono kung balakbin niyang manatili sa isla. Pero sinabi ni Hudson ito, "Walang dahilan para galawin namin ang telepono ni Nolan. Walang humawak sa telepono ni Nolan. Walang sinuman ang nakahawak o nakalapit sa telepono niya hanggang sa inilipat ito mula sa bangka papunta sa truck. Wala ni isa sa amin ang may password ni Nolan para mabuksan o mabura ang laman ng telepono niya. Wala kaming dahilan para magbura ng kahit ano. Wala kaming itinatago dito." May usapan na baka hindi niya dinala ang telepono dahil papasok siya sa maalat na tubig na normal lang sa nagbo-boating. Nilinaw din ni Hudson ang timeline. Ayon sa kanya, huli niyang nakita si Nolan bandang alas 3 ng hapon noong ika-4 ng Hulyo. Sabi niya, nakita niya si Nolan sa tubig kasamang babae. "Tinignan ko si Nolan, umiling siya at tumawa. Sabi ko, pare, loko ka." Itinanggi ni na Shepard at Hudson ang kaugnayan nila sa pagkamatay ni Nolan.
Sige, ngayon gusto kong talakayin ang malaking update na direktang nakaapekto sa investigasyon. Noong nakaraang linggo, inanunsyo ng District Attorney na si Angel Myers McElrath na kumpirmado ng opisyal na autopsy report ng Estado. Ito ay tinitimbang pa. Hindi ito ilalabas sa publiko hanggat hindi ito nire-review ng grand jury. Mahalaga yon. Binubuo ang grand jury para matukoy kung may sapat na batayan para magsampa ng kasong kriminal. Nilinaw ng District Attorney sa WLOX na lahat ng pagkamatay sa county, maliban sa natural na sanhi at di kriminal na aksidente sa sasakyan, ay inihaharap sa grand jury. Karamihan di alam kung paano namin hinahawakan ang investigasyon ng pagkamatay sa buong karera ko. Sinabi rin niya na hinahawakan ng kanyang opisina ang investigasyon sa parehong paraan tulad na iba pa. At sinabi sa WLOX na ang pressure para sa mga sagot ay hindi nagbabago sa kinakailangan ng trabaho. Ang aming responsibilidad kay Nolan at sa ating komunidad ay tapusin ang investigasyong ito ng masusi at maingat ng walang kompromiso. Sinusuporta ng ebidensya at karapat-dapat sa tiwala ng mga taong aming pinaglilingkuran. Ang pagpipigil namin sa pagbabahagi ng mga katotohanan at ebidensya ay hindi pagtatangkang ilihim ang katotohanan sa publiko. Pansisisakap ito para mapanatili ang integridad ng investigasyon at grand jury process. May isa-isa iyon kung may inilalabas kang impormasyon. Apektado ba ang testimonya ng ibang saksi? Pwede ba nilang baguhin ang kwento? Maaring maapektuhan ba ang mga itatalagang grand jurors? Gusto mong panatilihing lihim at maayos ang lahat habang may investigasyon pa. Ngayon, tinugunan din niya ang pagdagsa ng maling impormasyon na kumakalat online. At aniya, kung isusuko natin ang integridad ng proseso para lang sagutin ang mga tanong ngayon, nanganganib masira ang tiwala sa mga sagot para sa kinabukasan. Ganito kasi yon. Sabi ng tanggapan ng piskal, standard na proseso lang daw ito. Wala pa simula, inis na ang pamilya ni Nolan dahil kulang ang impormasyon. Nanawagan sila sa mga lokal na opisyal na maging mas bukas. At nilinaw nilang wala silang tiwala na maayos itong inahawakan. Wala ring pahayag ang tanggapan ng piskal kung kailan magpupulong ang grand jury. Kaya naghihintay pa rin tayo sa susunod na mangyayari. Simula pa lang, tutok na kami. Babantayan namin ito para matiyak na makuha ng pamilya ang mga sagot na kailangan nila. Yan lang muna para sa inyo dito sa Sidebar. Salamat sa pagsama. Tulad ng dati, mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o saan mang podcast platform. Mapapanood din kami sa Peacock ng NBC. Sundan ako sa X, Instagram at sa aking News Nation show, Jesse Weber Live. Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng gabi, Eastern Time. Kita-kits ulit sa susunod mga kaibigan.